Kamusta? Sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Alam natin na hindi madali ang pinagdadaanan ng taong kagagaling lang sa breakup. Masakit, maraming tanong, at parang ang hirap magsimula ulit. Kaya naman ngayon, tayo ay mag-uusap tungkol sa mga paraan kung paano mag-move on pagkatapos ng makadurog pusong breakup. Mag-like at mag-subscribe na at tayo ay mag-move on together. Alam ko na ngayon ay damang-dama mo pa ang sakit at pangungulila at naghahanap ka ng sagot sa mga tanong kung paano malalampasan ito. Pero tandaan na laging may liwanag sa dulo ng tunnel. Kaya't heto ang mga paraan na pwedeng makatulong sa iyo. Bigyan ng sarili ng panahon na magluksa at damhin ang sakit na pinagdaraanan. Okay lang maging malungkot, magalit o matulala. Nawala ang taong naging parte ng buhay mo kaya okay lang kung gusto mong mapag-isa. Isulat ang nararamdaman sa papel o i-type sa notes ng phone o computer at i-save. Lahat ng hinaing, hinanakit at mga bagay na gusto mong sabihin sa kanya o sa sarili mo. Walang ititira. Pagkatapos ay itago mo na muna. Sasabihin ko mamaya kung ano ang gagawin dito. Huwag munang makipagkaibigan kay ex o sino mang nang iwan sa'yo. Keep your distance. I-delete ang contact details niya kahit kabisado mo. Makakalimutan mo rin yan pag hindi mo na ginagamit. Umiwas muna sa social media. A. I-unfriend mo muna siya sa mga social media platforms. Huwag i-block kung wala naman siyang masamang comments o paninira sa'yo. Mas mainam ang unfriend na lang. In the future, kung okay na lahat, baka di na uso ang FB nun, pwede ka naman niyang i-add ulit. Iwasan ding bisitahin ang profile niya at i-check ang mga updates niya. Sasama lang ang loob mo. B. Iwasang balikan ang mga pictures niyo nung mga masasayang araw niyo pa. C. Huwag nang i-check ang mga profiles ng kaibigan o kapamilya niya. D. Huwag mag-message ng kunwaring miss-sent. E. Huwag iparing ang number niya at kunwaring wrong number or na-dial lang. Itapon o itabi na ang mga ibinigay niya. Hindi na kailangang ibalik pa sa kanya. Huwag nang gumawa ng paraan para mag-usap o magkita kayo. Itapon ang mga resibo ng unang date nyo o petals ng bigay niyang bulaklak o chocolate boxes. Burahin mo ang mga messages niya, pati call history. Huwag mag-iwan ng kahit isa. Yung tipong binura mo yung number niya pero may nakatagong isang message na nandun din naman yung number. Isama mo na rin dito ang papel na pinagsulatan mo ng mga hinaing mo. Umiwas muna sa mga lugar na lagi niyong pinapasyalan. Huwag nang pumunta sa paborito niyong coffee shop. Maluluha ka lang. Saka na pag nakalimot ka na. Makinig ng musika. Piliin mo yung soothing. Kung love song ang tumugtog at naiyak ka, sige lang, iluha mo na lahat. Pagkatapos ay makinig ka na ng pop o ng mga dance hits. Manood ng TV series na iba ang tema. Iwasan muna ang mga pampakilig na palabas. Makipagkita sa BFF mo. Yung alam mong handang makinig at kakampi mo. Kailangan mo ng masasandalan. Be busy. Kahit paglilinis lang ng kwarto mo o bagong hobby, gawin mo para hindi mo siya maalala. Huwag magpapagupit. Lalo mo lang maiisip na nagbabago ka ng hairstyle dahil iniwanan ka niya. Gawin mo ito pag naka-recover ka na. Samahan mo na rin ng bagong kulay. Magbago ka rin ng fashion style para talagang new you. Iwasan mo nang makipag-date. Yung sinasabi ng iba na makakalimot ka lang kung meron ka ng iba, hindi naman applicable sa lahat. Magiging rebound relationship lang. Makipag-date kung talagang handa ka na. O ayan,
Ilan lang yan sa mga tips na pwede mong sundin. Ikaw na ang magdesisyon na tapos na. Ideklara ang sariling closure. Hindi na kailangan ng last phone call o last text message o last kiss o last goodbye o ano pang last ang naiisip mo. Ikaw na ang magsabi sa sarili mo na it's over. Sa lahat ng ating mga kabiguan, palaging may pag-asa. I-let go ang bitterness. Magpatawad. Huwag madaliin ang pag-move on. Huwag mong kalimutang mahalin ang iyong sarili at bigyan ng oras ang heart para makabangon muli. Maraming salamat sa pagtutok. Kung meron kang ibang tips o katanungan, huwag mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Hanggang sa susunod na episode ng Paano Series, paalam!